Mga sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction dito ho sa naging pahayag po mga kabida ni Senator Kiko Pangilinan na ang tanging solusyon lang daw dito ho sa mga nangyaring gulo, ito hong issue po ng corruption at political instability at ito hong kawalan po ng tiwala po ngayon ng taong bayan po sa gobyerno mga kabida. Yung kumbinsihin daw natin ito kung si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo po bilang Pangulo po ng Pilipinas sa darating po na 2028 presidential elections. Okay? Siya daw yung nakikita kong solusyon at paraan po mga kabida, para manumbalik daw yung sigla po ng Pilipinas, okay? Yung tiwala po ng mga negosyante po, mga kabida, na mamuhunan po dito sa Pilipinas, Okay? Ito, babasahin ko lang po itong article ng ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, saan tayo patungo? Ano kaya ang solusyon sa gulo? Kiko. Okay? Sa gitna ng sunod-sunod na iskandalo, political instability, at nag-uumapaw na galit ng publiko, isang tanong ang ibinato ni Senator Kiko Pangilinan sa kanyang viral na post. Okay? Ito yung kanyang tanong. Saan na tayo patungo? Ano kaya ang solusyon sa gulo? Okay? Dito ho sa kanyang tanong, siya lang din yung sumagot, mga kabida. Ayon sa senador, magulo na ang bansa mula sa flood control corruption, pagguho ng tiwala sa pamahalaan, hanggang sa leadership turmoil na patuloy na nagpapayanig sa political landscape. Pero sa kanyang pananaw, may malinaw siyang nakikitang posibleng sagot sa kaguluhan. Ayan, eto na mga kabida. Ang nakikita niyang solusyon, kumbinsihin si Leni Robredo na tumakbo. Sa halip na sumabay sa panawagan na BBM resign, mas pinili ni Pangilinan na ilatag ang tingin niyang mas praktikal, mas konkretong tugon sa krisis. Isang leader na anyay may integridad, malinaw mag-isip, at napatunayang kayang humawak ng magulong sitwasyon. Kaya diretsa niyang sinabi, mas gugustuhin ko na ang panawagan na kumbinsihin natin lahat si Leni na magbago ng isip, tumakbo muli bilang Pangulo sa susunod na halalan. Ayun. Yun yung nakita kong solusyon po, mga kabida, ni Senator Kiko Pangilinan, na si Leni Robredo lang daw ang makakapigil sa mga nangyayari po ngayon. Itong gulo po sa politika, issue po ng corruption po mga kabida, at kawalan po ng tiwala po ng taong bayan po sa gobyerno. Dahil sa kanyang integridad daw, sabi po ni Senator Kiko Pangilinan. Actually, yun man talaga yung mindset po ng pink at saka yellow po, mga kabida. Pinupush po nila ito si Leni Robredo, na kahit na po, talunan na po ito mga kabida, natalo na po noong nakaraang eleksyon, noong nakaraang 2022 presidential election po mga kabida, hindi pa rin sumusuko ito yellow at maging itong pink, mga kabida, na iluklok ito si Leni Robredo bilang presidente po ng Pilipinas, nananahimik na po yung tao Sinabi na po ng tao po, mga kabida, na ayaw ho niyang tumakbo. Mananatili na lang daw siya sa Naga City, tapos meron pong pumipilit po sa kanya, na tumakbo. Kasi siya yung nakikita ko nilang solusyon. Okay? Yung illegal drugs nga doon sa Naga po, mga kabida, medyo namumblema na nga ito si Leni Robredo, tapos gustuhin pa nilang bigyan po ng malaking problema ito si Leni Robredo, buong Pilipinas na po, mga kabida. Natatawa po ako dito kay Kiko Pangilinan, kasi po, wala na po silang ibang alternative kasi, si Leni Robredo,
And do you think, pag tatakbo po itong si Leni Robredo at mananalo po ito, mga kabida, sa palagay ho ninyo, matatahimik po ang Pilipinas? How about yung mga anti-Robredo po, yung mga galit po kay Leni Robredo, mga kabida? Do you think hindi po yun manggugulo? Okay? Hindi. Walang katahimikan po ang Pilipinas, mga kabida, hanggat wala hong nakikitang konkretong aksyon ang gobyerno, dito ho sa nangyayari po ngayon. Like for example, ito hong issue po ng corruption, okay, sa flood control projects. Kung wala hong nakikita ang taong bayan po, mga kabida, na konkretong aksyon ang gobyerno na ipakulong ito hong lahat ng mga sangkot po, mga kabida, sa issue po ng corruption, walang matitira, ha? Lahat. Okay? Mula sa pinaka mababa po, mga kabida, hanggang sa pinakamataas. Kung sangkot man po ang Pangulo po, mga kabida, since idinawit po yung kanyang pangalan po, okay? Dapat kasali din ang Pangulo, doon po sa paparusahan po dito, mga kabida, po. Okay? Wala hong matitira. Okay? Kapag meron pong matitira po, mga kabida, at hindi po kumbinsido po ang taong bayan, kahit na po may ginawa na po ang gobyerno, pinakulong na po yung mga sangkot po sa corruption, hindi pa rin mananahimik yan hanggat meron pang natitirang totoong mga sangkot sa korupsyon. Alright? Yung issue po ng political instability, this is part of democratic country. Yung mga meron pong bangayan po sa politika, mga kabida. Wala hong lugar o bansa na walang bangayan ho sa politika, mga kabida. Meron talaga yan. Okay? Actually, ang tanging issue lang talaga natin dito, ito kung corruption eh. Hindi po ang political instability, Kasi unang-una, hindi naman po, kung ang kanila pong pinatutungkulan ho dito, mga kabida, ito kung bangayan sa pagitan po ng mga Marcos at Duterte, wala naman po problema yung mga Duterte eh. Sino naman yung insecure? Sino naman po yung unang nanggulo, mga kabida? Di ba ang administrasyong Marcos, mga kabida? Sino man po yung nag-umpisa na ipipersecute yung mga Duterte? Mga Marcos. Una, pinakulong po si Digong. Dinala pa sa The Hague, Netherlands, Si Vice President Sara Duterte, pinagdiskitahan po, Sinampahan po ng impeachment complaint. Kahit ano-ano na lang po yung mga binibintang po sa kanya, issue po ng confidential funds na kahit nagsalita na po ang Commission on Audit dito, mga kabida, pero ayaw hong pakinggan, Pinipilit pa rin dinadawit po ang Vice Presidente doon ho sa issue po ng corruption sa confidential funds, mga kabida. So, sino po yung nanggulo? Hindi po ang Vice Presidente, mga kabida, hindi po ang mga Duterte, kundi yung mga taong galit sa mga Duterte, mga kabida. Tapos sasabihin po natin na wala na pong solusyon. Okay? Tapos sasabihin po natin na ang tanging solusyon lang po dito is Leni Robredo, Gagawin pa rin yung misaya, Ito hong si Leni Robredo po, mga kabida. Ano sa palagay po ninyo? Do you think Leni Robredo is the Messiah? Siya yung magsasalba po ng Pilipinas, mga kabida, Hindi. Kahit sino po ang iluluklok dyan, mga kabida, kung wala hong konkretong paraan, para hong masugpo ang issue po ng corruption. Sa madaling salita, hindi po si Leni Robredo po ang solusyon dito, mga kabida. Okay? Ang tanging solusyon po dito, since we are facing corruption issue, okay? Eradicate po yung corruption, ipakulong po yung mga sangkot po sa corruption, wala hong pili. Lahat, mga kabida, walang pili. Kung sino man po yung nabanggit, okay, sa mga ginagawang investigasyon, imbestigahan yon. Okay? Kung meron pong sapat na ebidensya po, mga kabida, sampahan po ng kaso, at siguraduhin pong makukulong po yon. Yun po yung nakikita ko pong solusyon po, mga kabida, para po maniniwala ho ang tao, na meron pong ginagawa po ang gobyerno,
Pero kung ang ginagawa lang po, okay, is pinipili lang po yung sasampahan po ng kaso, ano, mga kabida. Alright? Yung mga kaalyado, yung mga kamag-anak, hindi po kabilang po doon ho sa sasampahan po ng kaso, hindi po matatahimik po ang bansa, ano, mga kabida. Alright? Hindi po matatahimik ang bansa. Kahit si Robredo po yung ilagay, iluklok dyan bilang Pangulo po ng Pilipinas, mananatiling magulo ang Pilipinas hanggat hindi po naumpisahan ang cleansing, mga kabida. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong nakikita ho ninyong solusyon ho dito? Ano? Tama ba yung suggestion po ni Senator Kiko Pangilinan, ano, mga kabida? Na kumbinsihin po si dating Vice President Leni Robredo, ano, na magbago yung isip, ano, instead na mananatili ho sa Naga City bilang mayor, okay? Sa halip tatakbo muli ito bilang Pangulo po ng Pilipinas this coming 2028 presidential elections po, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa Angel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.